Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo muna sa Underground Leagues. So kagabi, na-review natin yung battle ni Dave Denver at ni D-Prof sa Pulo. Ngayon naman, FRBL, Grim versus Fortune. So sa Right of Way event guys, sa Flip Top, meron pa akong hindi nare-review doon, meron pa akong hindi napapanood doon, dalawa. Yung kay K-Trio, tsaka Secreto, tsaka Unomas. At di ko alam kung sino yung kalaban ni Unomas. YV ata yun, I don't know, sino ba to? YV. So, siguro, pag may, ano na ako, pag may, medyo mahaba kasi yung battle na yon, 41 minutes, tsaka 36 ata. So, mapapanood ko naman yun, marireview ko naman yun, pero, medyo, gusto ko maikling battle muna. So, yun. Bumalik muna tayo sa Underground League. So, yun. Pero, I'll be honest with you guys. Matatapos natin yan. Yung Right of Way event. So, yun. Grim versus Fortune. Hindi na ako magbibigay ng insight sa dalawang to. Alam ko, kilala nyo na to. Kung nakasubaybay kayo sa Underground League. Alam ko, napapanood nyo to. So, yun. Let's all watch this. Pero for sure, napanood nyo na to. Ako na lang ata hindi. So, yun. Grim vs. Fortune. Start natin. Buntalan 6! Game. Parbian! Game, game, game! Game! Yo! Balita ko, paborito ka ni Ryan ah. Sapagkat iba ka kung paano ka itrato. Pagkatapos mo sa 1-up-7, hiningi mo ko at binigay niya ng walang kaso. Ngunit dapat na ba akong matakot? Dahil paborito niya binangga ko? Eh ganyan na ganyan din naman siya kay Sisik noon bago ko nilang paso. Kaya wag mong ipagiyayabang yan sa akin, lalo na kung wala kang binatbaka. First round exit sa turna, tapos Grim agad ang kanyang sinalpak. Masama na loob sa'yo ni Ryan at sa ganitong bagay niya nilantad. Isipin mo, nalaglag ka na nga sa 1-up, tapos sa impyerno ka pa binagsak. Nice. Binadibag lang to ni Ketner. Itong Fortune Silver tila nagawang abo. Nawala sa round 3, tas next na kabattle niya undefeated. Lakas ng amat yan ako. Nag-choke na nga sa may Baguio Gold. Binigyan mo pa ng masamang damo. Iba ang init ko ngayon. Dahil ako'y nagbabalik sa liga. Talaga magpapakasadista. Ang mga papakawalan ko suntok tanging sa mukha mo bibisita. Pasalamat ka sa Flip Top. Nagawa mo pang makapagpabida. Kasi kung nagkataong nauna to, malamang di ka makilala ni Enigma. Oo, Flip Top MC na yan si Idol. Patunay na may klarong bato. Habang nasa underground pa rin ako at kamakailan nagtatatalo. Pero di ba matagal mo na ako hinihingi kay Ryan? Insulto niya to para sa'yo. Kasi kailangan mo bang makapasok sa Flip Top para lang makalaban ako? Ikaw, anong sasabihin mo ngayon? Wala ako sa langit lupa. Wala ako sa right of way. Yan ba paglalaban mo? Sapat na para sa akin, nakasalaban natin Fortune kung di mo pa napagtatanto. Bakit ko pa nga ba naman hihilingin mag-flip top? Empty pa rin naman itong tatapakan ko. Sige, ako na wala sa flip top. Kahit nakarami na akong battle sa lumipas na taon, yan ay gamitin pambaon. Ngunit ika nga ni Arek, posibleng una at huling laban mo na yun. Kasi kung kalidad lang ng sulat ang usapan sa ating dalawa, sigurado ako pa ang pwedeng magtagal doon. Kaya pag-upload ng battle namin, send mo agad kay Enigma, Boss Ryan. Dahil may pakay ako at game plan, di ko naman sa ini-hate yan.
Pag napanood ako ni Arik, makakalimutan niya naka-line up si Fortune on day one. Yo! Dito na matutuldukan ang karin ng isang brainless na leche. Magkaiba tayo ng wavelength at same strength sa lente. Kaya pagkatapos kong i-body bag tong feeling greatness na peste, di na ulit to makikita sa flip top parang si Apex Kajente. Linis, no? Ito, ilang beses ko nang sinasabi sa inyo to, ilang beses ko nang nare-review si Grim sa ano natin, sa channel natin. So, ayun, laging handa si Grim. Hindi nagpapabaya tong MC na to, itong battle MC na to. So, iyon yung pinaka nagugustuhan ko kay Grim eh. Kasi kahit sino yung kalaban niya, kilala man o hindi, 'di ba? Bago man o hindi, andyan siya. Ipe-perform niya 100%. 'Di ba? Hindi may mga battle siya na na-review ko na may mga slip-ups, may mga stutters, pero most of them, 'di ba? Most of his battle handa. Lalo na yung laban niya kay Nathan. Nathan 'yan, 'di ba? Tayo ang ganda nung battle na 'yon. Laban niya kay may mga battle siya kay kay Rayload. Alam ko talo ata siya doon, pero meron pa FRBL, marami din. Diba, basta maraming battle si Grim na para sa akin okay na okay. And eto, alam ko nasabi ko na rin to before, pero hoping ako isa ako sa mga nag-hope na makakasali si Grim sa Langit Lupa. 'Di ba? Nung nalaman ko yung info na yung Langit Lupa is galing sa iba't ibang liga, kukuha ng isang MC sa bawat liga. I was hoping na si Grim kasama, 'di ba? And ayun nga, unfortunately hindi, pero Grim, shoutout sa iyo, 'wag ka mawalan ng pag-asa, malay mo sa 2027, meron pang Langit Lupa at baka ikaw na 'yan. 'Di ba? Or kahit hindi man sa Langit Lupa, basta FT pa rin naman, 'di ba? Pero I think mas maganda kung Langit Lupa, 'di ba? So ayun, round 1 ni Grim. So tingin ko wala na dapat pag-usapan doon. Isang maganda, isang malinis na performance 'yon. On point, hindi nag-rely si Grim sa mga patawa, which is hindi naman niya talaga forte 'yon. Ang pinaka forte ni Grim talaga based on my reviews sa kanya, technical at mga punto talaga, 'di ba? So ayun, comedy is not his forte, 'di ba? So kumukuha si Grim ng momentum sa punchlines, sa technical at sa punto. 'Di ba? So hindi ko alam kung anong standing ni Grim sa FRBL, pero sabi niya undefeated siya, pero ilan yung wins niya dito, I don't know. So Fortune, tignan natin kung ano yung magiging bawi niya. Si Fortune naman, siya yung bago siya matalo kay Ketner, meron siyang win streak na I think 6, 'di ba? At lahat tayo na panood ko. At alam ko, nasabi ko na rin to before, na grabe yung domination ni Fortune nung napanood ko siya. Nung debut niya, second and third battle, napanood ko. Grabe yun. Sabi ko, tangina, may bago nga abangan. Hanapin nyo yung unang battle ni Fortune, tapos hanapin nyo yung review ko. Ang sabi ko doon, may bago na namang aabangan na battle MC sa FRBL. Nasabi ko yun, alam ko. So, yun. And tignan natin kung makakabawi si Fortune, kasi natalo siya kay Ketner sa 1-up. 7. So, tignan natin. Yun ang banat, Fortune! Bakit? Pagkatapos ko sa flip top, ako inula ng kamalasan, pinaglaruan ng kapalaran. Nagpahinga sa mga laban mula nung airpot ko ay namaalam. Ngayon nagbalik ako para lamang gumawa ng kasalanan. At sa wakas, posible pala akong gumante kay kamatayan. So what's up? Grim Reaper. Yun pala. So kanina, may angulo si Grim about na tawag doon. May angulo si Grim na natalo ka sa parang sa tournament, tapos sa impyerno ka bumagsak, so connected, no? So yun nga, na rest in peace sa father ni Fortune. Tapos hindi ko alam pero baka ito yung plano talaga ni Fortune na
gusto niya next na battle is si Grim para masabi rin niya yung, 'di ba? So, tignan natin kung may ganung story, pero sa tingin ko ganun eh. So, or coincidence lang, or I don't know, pero ang pinaka pumapasok sa isip ko, baka hiningi niya si Grim para sa angulo na yon. 'Di ba? Kasi for sure, parang ang iniisip or tumatakbo sa isip ni Fortune, may angulo si Grim about dun sa father niya na rest in peace. Tapos ngayon naman ginawa niya na regardless may angulo man si Grim doon or wala, ito yung sulat ko. Parang ganun eh. So ganun ko siya na natitake, 'di ba? So magandang ano 'yun gandang setup, 'di ba? Na kalain mo naman pwede pa akong gumante kay kamatayan. So ano to, exciting verses for Fortune. Pakinggan natin. Ng kasalanan. At sa wakas, posible pala akong gumante kay kamatayan. So what's up? Grim Reaper, Mr. RJ Isip Manansala, RJ. tong katapat ko raw ay champion. Pues kakain to ng bala, papakitaan ng asinta na sigurado na tatama. Papakitaan ng pulido tong kampiyon ng bara-bara, tapos champion ka rin, hindi, finalist ka rin sa bar game. Pues lugi na to. Yung tumalo sa'yo sa finals na si Semper, binadibag ko nung rookie ako. Yung represent nyo sa right of way, si Exhibit, sa akin natupok pa na ako. Kahit sama nyo pa si VLD at magtulong-tulong pa kayo. Kasi top tier ka lang sa mga ligang wala masyadong malakas. Pero di ka pick ng rap battle, o kahit di ko sabihin, alam mo, sa FRBL top notcher, nagpi-feeling dark pa itong Grim. Nagpi-feeling pang dark matter, pues ako'y liwanag sa dilim. Sobrang lakas ng star power. Sasapakin ko yung mukha mo, tumbat tanggal kanyang swagger. Tatapak-tapakan ko yung katawan na para bakong top dancer. Dalawang usi sa kamay at tsak patay ang whack rapper. Sabay trrrr, para kang jackhammer. Tong represent din ng pulo, Simili, puro simili. sa sampalin ng Islander, ikayagarang tinablan. Dami ng ligang sinalihan, putakin ang inang yan, pweso wasakin niyang muka. Gang wala nang mapakita dyan, total sanay ka na rin namang walang pagkakakilanlan. O burado ka sa akin, tol. They'll never know that you existed. Sa battle parehas tayong present, pero sa skills ako lang yung gifted. Pang mainstream na aking galing at ikay ililibing ng secret. Oo, mananatili kang underground, parang transaction lang sa deep web. Kaya ano na, Mr. Grim Reaper? Sige, subukang makabawi. Magpanggap kang kamatayan gaya ng ginagawa mo lagi, kaso may sarili akong direksyon, destinasyon. Immortal ang aking klase at wala akong pakialam sa sundo. May sarili akong biyahe, bitch. Yeah! Shoutout kay Fortune. Tangina. Hindi, actually, may ano na ako, meron na akong komento doon. Meron na akong gustong sabihin doon. Hatiin natin. Okay? Ang ganda ng simula ni Fortune. Diba? Ang ganda ng simula. Na gano'n siya. Kumbaga, pinakilala niya ulit na nagpahinga siya sa battle. Kasi nga, ayun nga, may nangyari. Tapos biglang, ang pinaka-punchline, akalain mo nga naman, makakabawi to siya kay kamatayan. Magandang simula. Diba? I think, first 8 or first 12 lines, ang ganda. Nagustuhan ko yun. Andun yung momentum. Paakyat. Kaso pagdating ng second half, yung puro similis na, hindi sa sinasabi ko na mahina, no? Pero I think nawala yung momentum doon kasi hindi nagiging ganun kabigat yung mga similis niya. 'Di ba? Yung dalawang usi, parang jackhammer, marami pang similis doon na sa tingin ko hindi naging ganun ka-epektibo. Maganda yung simile niya. Pero ang punto ko, yung bigat Medyo nawala yung bigat kasi ang ganda nung simula ni Fortune dito sa first half. Sabi ko nga parang first 8 or first 12 lines kumokonekta siya, mabibigat, 'di ba? Maganda yung pinagkukunan niya ng angulo. Tapos biglang nag-switch ng simile na okay naman, but
yung weight ng lines doon nagkaroon eh. Doon nagkaroon ng butas. 'Di ba? Malinis naman na itawid ni Fortune. May konting stutter lang pero sobrang minimal naman. Hindi ko na masyadong nilesyon, pero ang pinaka naging naging pagkukulang ni Fortune. I mean, hindi siya pagkukulang. Kumbaga, ang pinaka naging butas ni Fortune dito, hindi naging ganun ka-epektibo yung mga similes niya. 'Di ba? Kumbaga, normal na similes lang, walang bigat, walang suntok. So, ganun ko siya nakita. Sorry kay Fortune, pero yun, sa akin, ganun ko siya nakita. Maganda yung first half mo, nagustuhan ko yun. Akala ko nga magtutuloy-tuloy na. Sabi ko kasi, kung magtutuloy-tuloy to, baka ibigay ko to kay Fortune. Pero, yun nga, naputol yung momentum, tas puro similis na hanggang dulo, na medyo nagaanan lang ako sa lines ni Fortune doon. Kay Grim, from start to finish, ayun nga, technical, punto, hindi naman forte ni Grim ang comedy, kaya wag natin hanapan ng comedy si Grim. Grim, kumukuha si Grim ng momentum sa technical, sa punto, sa bars. So I think nagampanan naman ni Grim 'yon. Solid yung Fortune sa first half, pero nawala bumitaw 'di ba? So I think bibigay ko ng konting-konti kay Grim sa score na 8-7. Round 1, Grim. Round 2, Yo! Tinalo daw ako ni Semper. Tanginang anggulo yan, walang kwenta. Alam mo ba bakit niya ako natalo? Nag-usap kami, sa kanya yung title, sa akin yung pera. Practical lang, gago. gago. Bakit mo ba laging pinangangalandakan na sa battle rap kay newbie? Para ma-break mo expectation sa'yo at ang kiliti nila mahuli? Alatang uwaw ka lang sa atensyon at gutom ka sa papuri. Fortune, hindi ka na bago, sadyang sulat mo lang pang-rookie. Paalala ko lang, 5 taon ka na bumabatil, lingid man sa kaalaman ng ibang tao. Kung susumahin, lamang ka pa sa akin sa experience, kaya wag mo kong ginagago. Baka sabihin, magkaiba ang video bat sa live. Pareho lang yun, tarantado. Swerte nyo pa nga, di kayo natatalsikan ng laway, tas crowd reaction nyo, taul ng aso. Oo, galing yan sa video bat at talaga naman napaka-epic. Ang criteria nila doon para manalo, dapat magaling ka mag-edit. Kaya dapat sa'yo Diba? So, more on punto talaga yung atake ni Grim. More on punto. Tsaka, hindi lang punto yun mararamdaman mo rin kung mabigat ba yun o hindi. Diba? Isa yun sa mga strengths talaga ni Grim. So, yun. Yurakan at binabalahura. Kung tingin mong may gatas ka pa sa labi, babalik kita sa kuna. Di lang kita basta papagapangin, luluhod ka pa ng kusa. Etong may gatas pa sa labi, papahalikin ko sa lupa. Madalas pang iyabang kanyang mahaba na rhyme scheme na walang punto at detalye. Oo, di natin alam sa lalanding ang tugma paano naliligaw ang mensahe. Tanga magkaiba ang extended rhyme sa marami lang nasasabi. Kaya dyan ka madadali. At tandaan nyo, kapag mahaba ang saldata, yan ay mas madaling mabali. Gayang-gaya pa delivery ni Mot. Yan ay aking natitiyak na kupo. Oo, kanyang karakter kay Thomas na buo, palibasa walang maisip na ibang pakulo. Ngunit magkampiyon ka man ng 2 beses, di mo magiging kapareho si Tomas. Yan ang masakit at totoo. Dahil magiging katulad ka lang ni Mot pag nilagyan kita ng biyak sa noo. Lagi pang pinagyayabang sa FRBL, siya daw pinakabata. Akala niya siguro ako yung makakaramdam ng awa. Gago, ang sarap mo tagtarin ng balat, saksakin sa baga. Sabay gilitan na lieg, hanggang dugo mo ay maglawa. Wala pa akong asawa at anak. Oo, ang narinig nyo tama. Patunay lang yan tangina na wala akong binubuhay na bata. Ganyan lang kadali magpasiklab at kabilis mandurog. Kaya galingan mo bumitaw nang sa ganon di ka mahulog. Binigay ka niya sa akin para salinan ka ng apoy at para din mahubog. Kaso sa sobrang init ko, buong pagkatao mo natupok. Matagal man wala akong appearance dito sa FRBL, ginagalingan naman kapag sumalang. Sadyang nag-focus lang ako sa mga bagay na mas may higit na pakinabang. Oo, 2 taon man nawala, ngunit wala akong balak na tumigil na kayo ay pakitaan. Yo! Okay, so ganun pa rin yung performance, especially the aggression and yung weight ng verses ni Grim. So, na-maintain niya, naging consistent siya, yung punto, 'di ba? Yung sabi ko nga sa inyo, ang pinaka-strengths talaga ni Grim, punto, technical, 'di ba? So, ayun, may mga pasundot-sundot na jokes, pero I think hindi naman yun yung pinaka nagiging highlight sa mga battles ni Grim.
'di ba? Ang pinaka naging highlight sa battle ni Grim talaga kung paano niya i-deliver yung mga punto na yon, kung paano laland ng maayos yung pinupunto niya at kung gaano kabigat yung mga punto na yon. So ayun, nakarinig tayo doon ng mga solidong verses or lines for Fortune, from Grim to Fortune, sorry. So ayun, para sa akin 1 and 2 ni Grim the same. So it's up to Fortune kung paano siya makabawi dito, pero I think kayang-kaya naman niyang bumawi eh. Nabitin lang talaga yung round 1. Hindi lang talaga naging consistency si Fortune papunta sa second half, pero kayang-kaya niya. I think, sabi ko nga, kung nagtuloy-tuloy yung ganong energy ni Fortune, baka sa kanya pa yun. 'Di ba? Ang ganda na eh. Umpisa ang ganda niya eh. Ang ganda na ng umpisa, kaso pagdating ng second half na putol. So, tignan natin sa round 2, baka magkaroon ng switch. So, delikado pa rin si Grim dito. Hindi pa rin to safe zone para kay Grim. Kayang-kayang unahan to ni Fortune. So, check natin. Sige. Ina mo. Nakikinom pa ng tubig, gangangas-angas. Sige. Na tumigil na kayo ay pakitaan. Yo! Sige. Ina mo. Nakikinom pa ng tubig, gangangas-angas mong pilit. Nag-aangas ka, inalikan ka nga ni Sisik. Gago. Yo, itong round to ko medyo mahina to, hindi to yung typical na Fortune, pero palusot ko lang to para pag natalo, di ba? Yo, may kanta to. Hindi nyo alam yun, syempre wala namang kwento yun eh, di ba? Pero may kanta to, yung title, Takot ng Umibig. Tapos may lyrics siya doon, sabi niya, mas pinili ko na lang na sumampa sa entablado. Sheesh! Tangina ang Hasselblad. Kauna-unahang nag-love song, tas yung lyrics pang battle rap. Battle rap. Tanginang yan. Yung lyrics niya pang battle rap. Pero, kung iisipin nyo, yung kanta niya doon, beach whack. Unang dinig ko sa beat, fuck puta, akala ko diss track. In-upload niya pa ng instant. Di na siya nag-rehearse, mamen. Kaso sobrang bobo niya kumanta, yung chorus niya parang verse pa rin. Sobrang bobo mo kumanta. Kahit mangarap ka pang todo, habang ako tol, yung mga love song ko, kantutan agad, parang mga kanta sa Sogo. Gago. Tas intonado pa to mag-spit na mga bara niyang pambobo. Double meaning na agad kapag sinabi ko sa yung wala ka pa sa tono. Kasi yung putang inang kanta mo, parang na-record lang sa comfort room. Yung production, hindi pang Dr. Dre, kundi pang Dr. Doom. Then I'ma chop your front throat. Boses mo will suffer soon. Talagang bali-bali ang vocals, parang bano mag-auto-tune. Pero di na rin para ako'y maging judgmental pa dyan. Pero sobrang bobo ng kanta mo, kahit experimental pa yan. Gusto mo mag-love song? Ito advice. At ito'y essential naman. Next time na magre-release ka ng kanta, tol, dapat instrumental na lang. Ganon umangel, boy. Wala nang takas tong noob. Binigyan ng Fortune kasi walang maipapamalas tong dude. Ultimo sa chorus ng kanta mo, wala kang angas, oh shoot. Ikaw lang yung Grim Reaper na walang talas yung hook. Okay. Tayo na tinira ko yung kanta mo. Maramang na-trigger na yan. Patunay lang na di ka pang music tol, pang battle ka lang, o matik naman. Puta, dito mo pa ako hahamunin. Dito mo pa ako hahamunin. Pues dito tayo sa battle tol at dito ka rin tatalunin. I'm a step on you just to prove na di ka dapat hangaan. Step after step at ginawa kang hagdanan. Itong prospect nyong lahat, nilakaran ko lamang. Oh, this big fish got smoke. Tinapakang kalaban. Bago yun bago yung tinapa. Bago yun. Di ginamit. Okay. Nakita natin may mga stutter si Fortune. So nagkakaroon ng problema sa delivery, sa performance si Fortune dito. At yung angulo niya dito sobrang na-extend. Isang angulo lang yung nagamit ni Fortune dito, which is yung kanta ni Grim. And to be honest guys, syempre ako alam ko naman may kanta si Grim, pero hindi ko pa siya napapakinggan. So I think maganda yung angulo
magandang angulo na naisip ni Fortune para kay Grim. Pero the delivery, doon nagkaroon ng conflict kasi syempre hindi naman lahat ng nanonood sa battle na yan or makakanood sa battle na to napakinggan yung kanta ni Grim. So yung verse or yung line na sinasabi ni Fortune dito na verse daw ni Grim sa kanta, hindi naging ganoon ka-epektibo, 'di ba? Kaya yun nga, medyo na-stretch yung angulo na yon. And sa tingin ko tapos nagkaroon pa ng konting problema sa performance si Fortune, may mga stutter. So sa tingin ko, mas magiging effective din yun kung naitawid niya ng malinis, 'di ba? So, yun. I'm expecting Fortune na na bumawi kasi syempre natalo siya sa 1 of 7. 'Di ba? So, I think nagkukulang pa rin si Fortune sa performance dito. Pero ayun, 1 and 2 bigay ko kay Grim pero 8-7 lang. So, that's 16-14. Up by 2 points lang si Grim. Ulitin ko, hindi pa safe zone to para kay Grim kasi kayang-kayang bumawi ni Fortune. Malay mo mag-dominate siya sa round 3, 'di ba? So, ayun, pero for me as of now, rounds 1 and 2 Grim 'yon. Kitang-kita naman na mas lamang si Grim sa performance, sa punto, sa bigat ng mga linya. Round 3, pakinggan natin. Lahat, nilakaran ko lamang, this big fish got smoke. Tinapakang kalaban. Bago yun bago yung tinapa, bago yun. Hindi ginamit yun ni Supremo Hindi ginamit yun Supremo kay Galix. Last na to game! Alam no? And all 3 rounds niyang sinabihang pangit si Kilua. Para makapagpatawa. Kesyo mukha daw daga na walang buntot at paa. Kung makapanglait ka, alam mo magandang lalaki ka tanga. Sa yun? Sa Speecho Bars ata nangyari yun. Sa Speecho Bars. Hindi ko kasi ma-review yung mga may beat. Kasi nakaka-copyright ako. Na-testing ko na na-copyright lang. So, sorry sa mga gustong ma-review ko yung mga Bahay Katay. Nag-try ako mag-review ng Bahay Katay. Na kaka-copyright. So, sayang lang. Kesyo mukha daw daga na walang buntot at paa. Kung makapanglait ka, alam mo magandang lalaki ka tanga. Tsaka makikipagpapugian ka na nga lang kay Kilua pa talaga. Minsan talaga di ka rin nag-iisip no? Kaya nakaka-base mode ka man. At isa pa, wala namang special sa sinabi mo sa kanya. Ni-real talk mo lang. Gago Alam ka. naming lahat na lamang ka kay Kilua pagdating sa itsura. Di mo na kailangan ipagsigawan ganyang klase na atake. Kaso dyan ka madadali. Kalalaking tao, puging-pugi sa sarili, parang tomboy sa kulungan ng mga babae. Ang angas-angas pero nung dinaragyan ni Kill, di nakapalagyang singket. Parang makaiya nung nasagi tumupiyang lintek at tamang tomboy ka nga kasi wala kang bayag na bit-bit. Para BLX ko gagawin pa dapat battle namin. Kaso pinarisked. Dahil airpot niya sumalangit na kinuha. Kaya sa halip na magalit, malasakit ang inuna. Naawa din ako sa airpot mo, tol. Kaya di kita minura. Naisip ko, baka gulpin siya doon ng tatay ni Kilua. Isipin nyo na lang ha. May 29 na wala airpot niya. June 20 ang event. Tas baka daw masakto sa libing. Binurol ng matagal na baka sakaling bumangon ng hiling. Tanga kong iniisip mong didilat pamatanon na nanaginip ka ng gising. Alam kong ginawa mo lang excuse magulang mo ngayon sa sampak kita papagulungin. Kung gaano yung sa katagal binurol, ganon din ang mga araw na ikayakin papatulugin. Sa'yo di ako magpapautumin. Si Lipcram nga nagpunta sa battle niya kay Chula. Kasalukuyang manakaburol ng airpot niya, di natakot humarap. Kahit sa mga binitaw na Lipcramian on the spot. Ikaw nawalan lang ng haligi ng tahanan, nahirapan na mag-construct. Ang punto ko, sa labas ng mundong to, lahat tayo may suliraning pangdiinan. Kaya bago ka mag-commit sa ganitong bagay, 10 beses mo pag-isipan. Alam kong mahusay ka pagdating sa multi, sa bars, sa flow. Huwag mo na sa aming pagdiinan. Pero kung mahal mo talaga ang battle rap, ang una mong aralin kung paano manindigan. Tanga, di ka dapat pamarisan sapagkat isa kang malaking anay, bro. Simula pa lang, batid ko nang walang bilib dito sa sundo, kaya lasapin mo pang dadamay ko. Ngayon maniniwala ka ng totoo si kamatayan sa pagkawala ng tatay mo. Ayoko sanang gawin to. Ang mandamay na magulang kasi baka magdamdam ka o kaya masaktan pa. Pero dahil di ka pa nakakapag-move on, aking ibubuod alam na para wala ka nang maramdamang sakit, isusunod na kita sa kanya. Yo! Ganda nun.
on point talaga eh. Yung verses kasi ni Grim, self-explanatory na siya. Kumbaga, papakinggan mo lang siya, hindi naman siya ganun hindi naman siya ganun kalalim eh, hindi naman siya ganun ka-technical eh. So, self-explanatory siya for me. Napapakinggan mo lang, maigets mo kaagad yung kung ano yung pinupunto ni Grim sa mga lines na yun. 'Di ba? Yun, ang smooth ng performance ni Grim. Nagustuhan ko lang yung kung paano niya na-deliver yon para kay Fortune, yung hina, lakas, punto, bigat ng linya nandoon eh. 'Di ba? So, shoutout kay Grim, tol. Solid, tol. Hindi mo talaga ako binibigo pag nire-review kita. So, yun, solid para kay Grim. Ayun, ang ganda nung angulo niya. Tangina, yung weight talaga yung pinaka nagdadala eh. Weight ng verses ni Grim, yun yung pinaka nagdadala. No doubt guys, no doubt it's Grim. I think ito pa yung pinakamalakas ni Grim na round. Pero again, hindi pa to safe zone. Pakinggan natin Fortune. Siya raw si kamatayan. Inuha niya daw airpot ko. Pues mapipino to. Putang inang kamatayan, kinuha mo rin pati tito mo. Hindi, joke lang. Hindi ako gumaganon. Hindi ako gumaganon, pre. Joke. Yo, round 3. Game! Sa mga di nakakakilala sa kanya, yung mga rapper dito kilala nyo na siya, Matic. Pero sa mga di nakakakilala sa kanya, siya nga pala si dedikasyon ko sa battle rap, din yung mapapantayan. Shit! Itong linya na to, laban niya ata kay Nathan. 'Di ba? Sa pagkakaalam ko. Semis to ng pedestal 4. Pedestal 3. Semis to ng Vicente Pilos, tapos Casper Mirage. Hinata yun eh. Di ang sipag-sipag mo pala. De, lagi niyang sumbat, wala raw siyang TF. Abono pa sa pamasahe. Yan yung iniiyak niya dito. Halos lahat ng kalaban mo, ganun din. Di naman nag-iiyakan dito. Bago mo sana isumbat yung bawat gasto mo ng piso, isipin mo muna sana yung mga niyayabangan mo kung sino. Paano kung sabihin ko sa yung tumigil akong mag-aral para mag-battle rap? Kahit aper lang inuuwi ko. Tipong para makapasok sa FRBL, iniwan ko pamilya ko sa Iloilo. Ang punto ko, kung di mo makuha mensahe ko, ay dapat ka nang magretiro. Kung isusumbat mo lang sa amin mga ginagawa mong sakripisyo. Sige, yung battle rap ay nagawa mong mahalin. Nanatili kang may drive, pero ba't di mo napansin? Paikot-ikot ka na lang, jay nanatili ka na rin. O tumagal karera mo kaso wala kang narating dedikasyon sa battle rap. Well, shut your fucking bitch ass and please stop. Huwag mo isumbat, marami kaming desidido ring magpaka-hip-hop. Kung wala akong dedikasyon, di ako ilalaban sa'yo. Malamang di tayo magka-beef at kung may dedikasyon ka sa battle rap, bakit wala ka pa sa flip-top? Alam ko, hindi flip-top yung basihan ng pagiging rapper sa Pinas. Di yan dapat itanong. Pero wag mong sabihin, di mo pangarap yun sa mahabang panahon. Kaya anong pakiramdam na yung kalaban mo ngayon nakatungtong sa pinangarap mo ng 500 taon? Di, joke lang. Nang 5 taon. Kasi magli-5 kamatayan, pre. Kasi 5 taon ka ng prospect. Marami ng laway na dinorato. Marami ka ng ligang sinalangan kung saan ikaw ay titulado o puro kalye ka na sa katawan. Pero di dahil hip-hop kang sigurado, kundi dahil para ka sa street sa sobrang daming chinupa mo. Sige, ikaw na tong champion sa iba't ibang liga. At balang araw yung mga titulo mo'y madadagdagan. Ako na tong walang title, pero may liga akong di mo pa nalalapagan. Magkaiba tayo ng panahon. Mas nauna ka at lamang ka sa karanasan. Pero yung putang inang dedikasyon mo sa battle rap, tagal ko nang nalagpasan. Kaya gusto kong kalaban malakas. This battle's just a stepping stone. I set my sights on those stars. Walang gamit na telescope. Kalaban ko, dehins goat. Kit magdamo, dehins goat. At kahit na ako yung fortune, tito mo patay sa stroke. Yo! Diba? Sabi ko sa inyo, hindi pa to safe zone para kay Grim. Strongest round di Fortune to. Pero
kita nyo naman may mga slip-ups, may mga stutter. 'Di ba? What if na naitawid ni Fortune ng malinis 'yun? Kasi the story nagustuhan ko yung angle ni Fortune dito. Nagustuhan ko yung story ni Fortune dito na nagkaroon ng imagery, 'di ba? Na nagustuhan ko kung paano niya nilatag 'yon, kung paano niya kinonstruct 'yon, kung paano niya pinapatama kay Grim, kung paano niya na-deliver 'yon, 'di ba? Parang buong round 3 ni Fortune na entertain ako. Nagustuhan ko yung mga punto, yung weight ng lines, nagustuhan ko. 'Di ba? So what if naitawid niya ng malinis 'yon? So pares silang strongest round, 'di ba? So yun yung sinasabi ko sa inyo. Makuha mo man yung first 2 rounds ng dikit, kayang-kaya ni Fortune lumamang sa isang round 'di ba? Sabihin natin ganito, what if na-perform ni Fortune yun ng malinis? For sure, ibibigyan ko siya ng perfect 10 doon. What if si Grim, hindi yun yung pinakamalakas na round niya? What if consistent lang si Grim sa all 3 rounds? 'Di ba? So that's 24 points all. 8, 8, 8, 24, tas 7, 7, 10, 24. So nahabol agad ni Fortune yung battle. And magbe-base na lang tayo sa preference. So huwag na natin pag-usapan yung preference kasi tatagal pa tayo. Pero yun nga, strongest round ni Grim, strongest round din ni Fortune. But hindi ko kayang ibigay kay Fortune, guys, kasi ang daming slip ups. Nakita nyo naman all 3 rounds may mga minimal na slip up siya. And sobrang unfair noon for me kasi ang ganda ng performance ni Grim, malinis, 'di ba? Kumaga, ang unfair lang nun for Grim kung bibigyan ko pa siya ng mas mataas na score. Para sa akin lang naman na hindi naging ganoon ka-epektibo yung 1 and 2 ni Grim, ni Fortune. Tapos yung round 3, ito yung pinaka-effective round niya pero may mga slip-ups, which is strongest round din ni Grim. So, ang hirap pagpantayan 'di ba? So, ayun. Mas maraming slip-ups si Fortune sa round 3 pero ito pa rin yung pinakamalakas na round niya. Okay, so that's 7-7 and 8 in favor, 7-7 and 8, that's 23 points for Fortune. Tama ba? Or 8-7-7 and 8, 22 pala. So that's 22 points for Fortune. Strongest round yung round 3, no doubt. Grim naman, meron siyang 9, and then meron siyang 8, 8, and 9, and that's 25. So 25 to 23 in favor of Grim, pero sobrang dikit ng round 3 nila. Okay, so yun lang. Mali pala, 25 to 22 pala. So up by 3 points si Grim. Pero yun nga, nakita naman natin yung gap, especially sa performance, sa linis ng performance, sa bigat ng punto. Nagustuhan ko yung mga pinupunto ni Fortune sa round 3, pero I think nakuha pa rin ni Grim yan. So yun lang. Grim, all 3 rounds para sa akin. Floodway Rap Battle ng June para kay Grim. Ay. Ano score? Ang boto ng hurado 2-1. Ay, 2-1. Magingay tayo lahat para kay Grim. Shoutout kay Fortune. Maraming salamat sa kanya. Shoutout kay Aris Dulay, Rolly Ashwit, salamat kay Fortune. Yo, mali yun, pero bawi ako sa susunod. Round 1 binigay Yo, Kilua, isa ako sa bumoto kay Grim. Round 1 binigay ko kay Fortune. Mas natripan ko yung angle sa punchline ni Fortune sa round 1. Round 2, mas humina doon si Fortune. Medyo lumaylay yung performance niya. Pero bumulusok doon si Grim sa round 2. Kaya mas natripan ko yung round 2 ni Grim. Saka binigay ko sa kanya round 3, deciding factor, maganda yung naging angle ni Grim, kaya na binigay ko kay Grim yung boto ko dahil sa magagandang punchline. Then nagatasan niya pa kahit medyo body bag ako doon. Body bag naman siya sa akin. Medyo lang. Binigay ko yung kay Grim yung boto kasi although maganda naman yung angle ni Fortune, pero mas natripan ko yung mga punchline ni Grim. Yo, last team binoto ko si Grim. Round 1 binigay ko kay Fortune kasi mas nangibabaw yung parang diffusan yun Tapos round 2 binigay ko kay Grim, mas nangibabaw si Grim doon.
sa mga punchlines. Tapos, okay din yung rebuttals ni Grim. Tapos round 3, kay Grim din, binigay ko round 3 kay Grim. Tapos, solid ender, solid, may mga punchlines, bars, tapos, parang feeling ko nagatasan niya yung langit lupa, nasa flip top si Fortune, tapos siya parang parating pa lang, tapos yun, 1 kay Fortune, 2-3 Green. Yo, Mikey pala, ayun, bumoto kay Fortune. Round 1, binigay ko kay Fortune. Round 2, ayun, sinabi na din naman niya na medyo laylay, kaya binigay ko kay Grim. Tapos sa round 3, medyo nakulangan ako kay Grim. Tapos kay Fortune naman, siguro kaya maraming suntok kasi medyo mahaba yung oras niya. So, ang binasehan ko na lang yung all-around performance nila, tsaka yung dami ng suntok. So, kaya binoto ko si Fortune. Yeah. Okay. So, medyo hindi, anyway, sige. Di na ako magbibigay ng insight sa sa boto nila. So, yun lang. Shoutout sa battle na to. Dikit naman, yes. Nakita nyo naman kung paano ko siya in-score, 'di ba? 8-7, 8-7 and 9-8. So, dikit siya by 1 point each round. So, yun. Siguro for me, nagustuhan ko lang yung latag ng performance, delivery, weight ng verses ni Grim, punchlines, angles ni Grim kasi kalat at marami. Unlike kay Fortune na especially sa round 2 na nagstick sa one angle, 'di ba? Tapos sa round 1 naman, maganda na pataas na 'yon, tapos naputol. For me, round 3 starter, pero still is the strongest round of Fortune 'yon. So yun lang. Kita-kits tayo sa next na review. Shoutout kay Grim and bawi Fortune, no? So, yun. Peace out.